Sama-sama tayong magiging saksi. Halos 50 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa bagahe sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Nabisto ito habang nagsasagawa ng routine baggage inspection ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nakasilid ang droga sa 4 na plastic bag. Arestado ang South Africa na galing Hong Kong. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. Economic sabotage. Yan po ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng investigasyon sa mga flood control project na idineklarang tapos na. Pero wala pa pala umanong sinimulan. Pati ang Bureau of Internal Revenue iimbestigahan kung nakapagbabayad nga ba ng tamang buwis ang mga kontraktor ng mga umano'y ghost project. Saksi, si JP Soriano. Mahigit 55 million pesos ang gastos ng gobyerno sa flood control project sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Nakatayo na dapat ang reinforced concrete river walls batay sa dokumentong hawak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero walang ganong nasilaya ng Pangulo nang mag-inspeksyon siya roon kanina. As of last month, June, ang report dito 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap umano sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw ito. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Pinaba-blacklist na ng Pangulo ang kontraktor ng proyekto, ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa kaso. Pinasisiyasat din ang iba pa nilang proyekto. Nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. I'm getting very angry. This is what's happening. Hindi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading sa Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirma niyang yun nga daw ang opisina ng Sims. Tinanong namin kung maaring makausap ang may-ari ng Sims pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng Sims. Isa pang proyekto sa Barangay Piel ang pinasisilip ng Pangulo. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Sa inspeksyon ng Pangulo, naglahad siya kung paano kumikita sa mga maanumalyang flood control project. Ang technique kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor.
Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, hindi na lang tinutuloy. Samantala, ang Bureau of Internal Revenue nakikipag-ugnayan na sa isa pang ahensya para sa investigasyon sa mga kontraktor na nasa likod ng Ghost Flood Control Project. Kailangan daw malaman kung tax compliant ang mga ito. Malinaw po ano ibig sabihin ng Ghost Project. Ibig sabihin yan, walang ginastos patungkol sa proyektong yan at pinayaran siguro sila pero walang ginastos sa project na yan. Mungkahi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi lang ni Pangulo, isuspend nyo lahat ang flood control projects, reviewin natin. Pag di naman nataranta yung mga nag-advance dyan. Dapat din daw i-rotate muna ang mga district engineer. Dapat din daw may third-party inspector sa mga proyekto at kasama dapat ang komunidad sa pagbabantay. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Halos kalahating bilyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa pickup na hindi huminto sa checkpoint sa Zamboanga City. Nadisgrasya pa ang pickup sa gitna ng habulan. Saksi, si John Consulta. Hinabol ng mga operatiba ang isang pickup matapos hindi huminto sa inilatag na police checkpoint sa Zamboanga City pasado alas 8 kagabi. Sa halip, humarurot ito at pumasok sa barangay Bungyaw. Dahil hindi kabisado ang daan, nahulog ang sasakyan sa gilid ng kalsada na irrigation canal pala ng sakahan. Nagkayupi-yupi tuloy ang sasakyan. Sinundan ng mga miyembro ng Regional Drug Enforcement Unit 9 ang sasakyan at agad nilang inspeksyon ang loob nito. Natagpuan doon ang 2 maleta na punong-puno ng tsabu o shabu na nasa Chinese tea bags. Nasa 67 plastic ng tig 1 kilo ng shabu ang nasabat. Ang halaga, mahigit 455 milyong piso. Arestado ang 46 anyos sa driver ng pickup. Hinahabol, ang target po natin is makuha yung katransaction niya. Sana. Pero hindi naman tayo pinalad. Kasama noon ng suspect ang kanyang asawa at anak. Dinala sa ospital ang mag-ina matapos masugatan ng malaglag ang pickup sa kanal. Isinama umano ng driver para palabasin may lakad lang sila ng kanyang pamilya. Ayon sa PNP Region 9, base sa impormasyong nakarating sa kanila, pakakaisa na ng pickup na i-deliver ang kontrabando sa isang lalawigan sa Zamboanga Peninsula. Massive checkpoint operation by DEU at Zamboanga City Police Station. Fortunately, nakakuha tayo more or less 67 kilograms of shabu. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na galing Malaysia ang shabu at idinaan sa Siasi Sulu bago nakarating sa Zamboanga. Nasa kusudian na ng Zamboanga City Police ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Saksak, palo at panunutok ng baril. Yan po sinapit ng isang TNVS driver sa kamay ng 2 pasaherong nag-book sa kanya sa Taytay, Rizal. At ang mga suspect nagtangka pa umunong tangayin ang sasakyan. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Duguang isinugod sa ospital ang TNVS driver na si Julian Cesar Payoyo. Matapos saksakin at paluin sa ulo ng kanyang 2 pasahero. Sinundo ni Payoyo sa Taytay, Rizal ang 2 nag-book gamit ang ride-hailing app kahapon. Nagpapahatid sa Pampanga ang 2. Inabiso pa ng driver sa kinakasama ang booking. Nag-chat naman po yung mismong sasakay na okay po, mag-aayos lang po kami ng gamit, then pababa na po kami. Bago makarating sa Makabebe, nagpaikot-ikot pa umano sila sa iba't ibang lugar sa Pampanga hanggang makarating sa Barangay Consuelo. Doon na umano pinagsasaksak ang driver gamit ang patalim at pinalo pa sa ulo. Tinutukan din siya ng baril. May mga nakita mga tao, sinadsyad niya sa may gilid. So nakuha ni atensyon, doon yung nagkagulo na. Pagkabangga ng sasakyan, sumaklolo ang mga tao sa paligid. Narespondihan ang biktima at agad dinala sa ospital at ngayon nagpapagaling na. Nagtangka namang tumakas ang 2 suspect pero nag-corner sila ng mga opisyal at residente ng barangay. Responde kami, pinakita kaming sasakyan na red. Doon na namin nakita yung tao na duguan. Tapos yung 2 naglalakad, nagtago sa mga damo-damo doon sa amin. Narecover mula sa mga suspect ang isang replika ng pistol, isang hand grenade, cellphone at isang sling bag na naglalaman ng iba't ibang ID. Nahaharap sa mga reklamong carnapping at frustrated homicide ang mga suspect.
Sinisikap namin silang magkuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inilahad sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson ang iba't ibang anomalya umano sa mga flood control project at kabilang dyan ang umano'y double insertion at mga ghost project. Saksi, si Mark Salazar. Flooded Gates of Corruption ang titulo ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa pangungupit sa flood control projects. Wala pa raw sa kalahati ng pondo ang napupunta mismo sa pagpapatayo ng proyekto. Pagkatapos magpartihan ang mga nangungupit at ang pinakamalaki raw na cut sa politiko na nagsulong sa proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Tinukoy ni Lacson ang isang kongresista sa Oriental Mindoro na nakakuha daw para sa kanyang distrito ng 10 billion pesos o mahigit kalahati ng flood control project ng kanyang probinsya. Puro hinugot umano sa unprogrammed funds. Pero sira-sira na raw mga estruktura. Halimbawa itong sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinuntahan ng kanyang team. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na tumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Hindi man binanggit ni Lacson ang pangalan ng kongresista pero nakalagay ito sa kanyang presentation. Si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Tinukoy din ni Lacson ang mga proyekto sa Kandating, Arayat, Pampanga. Ang isa pinondohan noong 2023 ng 91 million pesos. Pero makalipas ang isang taon, kailangan na itong i-repair at pinondohan ng 2 ulit na 91 million pesos. Ehemplo daw ito ng double insertion na ginagawa ng mga mambabatas. Aba, at nawili na ang funder ng Edmarie Construction na siyang palaging nananalong contractor sa Kandating, Arayat, Pampanga. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Grabe rin daw ang pork barrel insertion sa Bawan River Basin sa La Union dahil halos 1 bilyon ang nakuha ng Nagilian habang 623 million ang sa Bawan na pareho namang binabaha pa rin. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming isang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Pero sa Bulacan daw ang pinakamalalang nakawan. Puro kasi ghost project daw doon. Sa Malolos, 2 proyekto sa 2 barangay na tig 77 million ang halaga ay guni-guni lang. Sa Hagonoy, 4 na proyekto na tig 77 million din ang hindi talaga ginawa. 2 kontratista raw ang kumuha ng mga proyektong ito, ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. Sinusubok pa namin kunan ng pahayag ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders, pati ang Bulacan 1st District Engineering Office. Pinabulaan na naman ni Congressman Panaligan na may kinalaman siya sa questionableng proyekto. Hindi raw siya nag-propose ng mga proyekto at nakita lang niyang nakalista ito sa National Expenditure Program.
Hindi rin daw siya kinonsulta ng DPWH. Katunayan, may mga proyekto siyang pinapabago pero hindi raw pwede dahil DPWH aniya ang naglista. Ngayon, sasabihin, tayo ang nag-finance, technically ay maaari sabihin Kongreso ang nag-finance kasi yung NEP na yon ay inaproban ng Kongreso at naging General Appropriations Act nung mapirma ng Pangulo. Kaya parang Congress ang nag-finance dyan, pero ang reality, ang actual practice na nangyayari ay ang listing, identification and prioritization of flood control projects ay nanggagaling sa DPWH. Wala raw taga Mindoro sa mga kontratista na hindi rin niya kakilala. Noong July 2024, sumulat pa siya sa DPWH para ireklamo ang nasirang proyekto at siguruhin ng DPWH na pasok ito sa standard. Ay in the sense na nasira, ay pwede natin sabihin na anomalous nga. Kasi nasira ang mga proyektong yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.